Isang magandang umaga, magandang hapon, o magandang gabi. Anumang oras dumating ang aking video sa inyong mga tahanan. Pagpapatuloy natin ang pagbasa ng banal na kasulatan bilang 35. Magsisimula ito sa Josue Kapitulo 5 at magtatapos sa Kapitulo 11. Ang pagsasakop at pagbabahagi ng lupa. Josue Kapitulo 5. At nangyari nang mabalitaan ng lahat ng mga hari ng mga Amoreo na nasa dako roon ng Jordan sa dakong kalunuran at ng lahat ng mga hari ng mga Kananeo na nasa tabi ng dagat kung paanong tinuyo ng Panginoon ang tubig ng Jordan sa harap ng mga anak ni Israel hanggang sa kami ay nakakatawid na nanlumo ang kanilang puso at sila'y nawala ng loob dahil sa mga anak ni Israel. Nang panahong yaon ay sinabi ng Panginoon kay Josue, gumawa ka ng mga sundang ng napinki ang bato at tuliin mo uli na ikalawa ang mga anak ni Israel. At gumawa si Josue ng mga sundang na pinki ang bato at tinuli ang mga anak ni Israel sa burol ng mga balat ng masama. At ito ang dahil na tinuli ni Josue ang buong bayan na lumabas mula sa Ehipto ng mga lalaki. Lahat ng lalaking pandigma ay namatay sa ilang sa daan pagkatapos na sila ay makalabas na mula sa Ehipto. Sapagkat ang buong bayan na lumabas sa mga tuli, ngunit ang buong bayan na pinanganak sa ilang sa daan pagkalabas sa Ehipto ay hindi tuli. Sapagkat ang mga anak ni Israel ay lumakad na 40 taon sa ilang hanggang sa ang buong bansa. Sa makatuwid bagay, ang mga lalaking pandigma na lumabas mula sa Ehipto ay nilipol sapagkat hindi nila dininig ang tinig ng Panginoon na siyang sinumpaan ng Panginoon na hindi niya pagkikita sa kanila ang lupain na sinumpaan ng Panginoon sa kanilang mga magulang na ibibigay sa atin na lupaing binubukalan ng gatas at pulot. At ang kanilang mga anak na kanyang ibinangon kahaliling nila ay pinagtuli ni Josue, sapagkat ang mga hindi tuli sapagkat hindi nila tinuli sila sa daan. At nangyari ng kanilang matuli ang buong bansa na tumahan sila sa kanilang mga dako sa kampamento hanggang sa sila'y magsigaling. At sinabi ng Panginoon kay Josue, sa araw na ito ay inalis ko sa inyo ang pagdusta ng Ehipto. Kaya ang pangalan ng dakong yaon ay tinawag na Gilgal hanggang sa araw na ito. At ang mga anak ni Israel ay humantong sa Gilgal at kanilang pinagtiwang ang Paskwa ng ika-14 na araw ng buwan sa kinahapunan sa mga kapatagan ng Jericho. At sila'y kumain ng imbak na trigo ng lupain sa kinabukasan pagkatapos ng Paskwa ng mga tinapay na walang lebadura at ng sinangag na trigo sa araw ding yaon. At ang mana ay naglikat ng kinabukasan pagkatapos na sila'y makakain ng imbak na trigo ng lupain. At hindi naman nagkaroon pa ng mana ang mga anak ni Israel, kundi sila'y kumain ng bunga ng lupain ng Kanaan ng taong yaon. At nangyari na si Josue ay malapit sa Jericho na kanyang tiningin ang kanyang mga mata at tumingin at narito nakatayo ang isang lalaki sa tapat niya na may kanyang tabak sa kanyang kamay na bunot. At si Josue ay naparoon sa kanya at sinabi sa kanya, ikaw ba'y sa amin o sa aming mga kaaway? Kanyang sinabi, hindi, kundi ako'y naparito ng parang prinsipe ng hukbo ng Panginoon. At si Josue ay nagpatira pa sa lupa at sumamba. At nagsabi sa kanya, anong sabi ng aking Panginoon sa kanyang lingkod? At sinabi ng prinsipe ng hukbo ng Panginoon kay Josue, hubarin mo ang iyong pangyapak sa iyong paa sapagkat ang dakong iyong pinatatayuan ay banal. At ginawang gayon ni Josue.
Josue Kapitulo 6. Ang Jericho nga ay lubos na kukubkob dahil sa mga anak ni Israel. Walang nakalalabas at walang nakapapasok. At sinabi ng Panginoon kay Josue, tingnan mo, aking ibinigay sa iyong kamay ang Jericho at ang hari niyaon at ang mga makapangyarihan lalaking matapang. At iyong liligirin ang bayan, lahat ng mga lalaking pandigma na liligid na minsan sa bayan. Ganito mo gagawin na 6 na araw. At 7 saserdote sa unahan ng kaban ay magdadala ng 7 pakakak na mga sungay ng tupa, at sa 7 araw ay inyong liligiring makapito ang bayan, at ang mga saserdote ay hihipan ang mga pakakak. At mangyayari na pagkahinipan nila ng matagal ang sungay ng tupa, at pagka inyong narinig ang tunog ng pakakak ay hihiyaw ng malakas ang buong bayan, at ang kuta ng bayan ay guguho. At ang bayan ay sasampa, ang bawat isa'y tapatan sa harap niya. At tinawag ni Josue na anak ni Nun ang mga saserdote at sinabi sa kanila, buhatin ninyo ang kaba ng tipan at magdala ang 7 saserdote ng 7 pakakak na mga sungay ng tupa sa unahan ng kaba ng Panginoon. At kanya sinabi sa bayan, magpauna kayo at ligirin ninyo ang bayan, at papagpaunahin ninyo ang mga lalaki may sandata sa unahan ng kaba ng Panginoon. At nangyari na pagkapagsalita ni Josue sa bayan, ay napauna sa Panginoon ang 7 saserdote na may tangang 7 pakakak na mga sungay ng tupa, at humihip ng mga pakakak, at ang kaban ng tipan ng Panginoon ay sumusunod sa kanila. At ang mga lalaki may sandata ay nagpauna sa mga saserdote at humihip ng mga pakakak, at ang bantay likod ay sumusunod sa kaban, na ang mga saserdote ay humihip ng mga pakakak habang sila ay yumayaon. At iniutos ni Josue sa bayan na sinasabi, huwag kayong hihiyaw, ni huwag ninyong iparirinig ang inyong tinig, ni huwag magbubuka ng ang inyong bibig ng anumang salita, hanggang sa araw na aking sabihin kayo humiyaw, kung magkagayo, hihiyaw kayo. Sa gayo'y kanyang iniligid sa bayan ang kaba ng Panginoon, na lumigid na minsan, at sila'y nasok sa kampamento at tumigil sa kampamento. At si Josue ay bumaong maaga sa kinamagahan at binuhat ng mga saserdote ang kaba ng Panginoon. At ang 7 saserdote na may tangang 7 pakakak na mga sungay ng tupa sa unahan ng kaba ng Panginoon ay yumaon na patuloy, at umihihip ng mga pakakak, at ang mga lalaking may sandata ay nagpauna sa kanila, at ang bantay likod ay sumusunod sa kaban ng Panginoon, na ang mga saserdote ay umihihip ng mga pakakak habang sila ay yumayaon. At sa ikalawang araw ay kanilang niligid, na minsan ang bayan ay nagsibalik sa kampamento, kanilang ginawang gayon na 6 na araw. At nangyari ng 7 araw, na sila ay bumangon maaga sa pagbubukang liwayway, at niligid ang bayan ng gayon din paraan na makapito. Nang araw lamang na yaon, kanilang niligid ang bayan na makapito. At nangyari sa kapito, nang humihip na mga pakakak ang mga saserdote, ay sinabi ni Josue sa bayan, humiyaw kayo, sapagkat ibinigay na ng Panginoon sa inyo ang bayan. At ang bayan ay magtatalaga sa Panginoon. Yaon at ang lahat ng tumatahan doon, si Rahab na patutot lamang ang mabubuhay, siya at ang lahat ng kasama niya sa bahay, sapagkat kanyang ikinubli ang mga sugo na ating sinugo. At kayo, sa anumang paraan ay magsipag-ingat sa tinalagang bagay. Baka pagka naitalaga na sa inyo ay kumuha kayo sa tinalagang bagay, sa gayoy inyong ipasusumpa ang kampamento ng Israel at inyong babagabagin. Ngunit lahat ng pilak at ginto at mga sisidlan tanso at bakal ay banal sa Panginoon.
pawang ipapasok sa silid ng kayamanan ng Panginoon. Sa gayoy, humiyaw ang bayan at ang mga saserdote ay humihip ng mga pakaka at nangyari ng marinig ng bayan tunog ng pakakak na ang bayan ay humiyaw ng malakas at ang kuta ay gumuho na anupat ang bayan ay sumampang nasok sa syudad na bawat isa'y matuwid na nagpatuloy at kanilang sinakop ang bayan. At kanilang lubos na nilipon ng talim ng tabak ang lahat na nasa bayan ang lalaki at gayon din ang babae, ang binata at gayon din ang matanda at ang baka at ang tupa at ang asno. At sinabi ni Josue sa 2 lalaking tumiktik sa lupain, pumasok kayo sa bahay ng patutot at ilabas niya roon ang babae at ang lahat niya tinatangkilik na gaya na inyong sinumpa sa kanya. At ang mga binata na matiktik ay pumasok at nilabas si Rahab at ang kanyang ama at ang kanyang ina at ang kanyang mga kapatid at lahat ng kanyang tinatangkilik. Lahat niyang kamag-anakan naman ay kanilang inilabas at kanilang inilagay sila sa labas ng kampamento ng Israel. At kanilang sinunog na apoy ang bayan at lahat na nandoon. Ang pilak lamang at ang ginto at ang mga sisidlang tanso at bakal ang kanilang pinasok sa silid ng kayamanan ng bahay ng Panginoon. Ngunit si Rahab na patutot at ang sambahayan ng kanyang ama at ang lahat niyang tinatangkilik ay niligtas na buhay ni Josue. At siya ay tumahan sa gitna ng Israel hanggang sa araw na ito, sapagkat kanyang kinubli ang mga sugo ng sinugo ni Josue upang tumiktik sa Jericho. At binilinan sila ni Josue sa pamamagitan ng sumpa ng panahong yaon na sinasabi, sumpain ang lalaki sa harap ng Panginoon na magbangon at magtayo nitong bayan ng Jericho. Kanyang inilagay ang tatagang baon niyaon sa kamatayan ng kanyang panganay at kanyang itatayo ang mga pintuang bayan niyaon sa kamatayan ng kanyang bunso. Sa gayo ang Panginoon ay sumama kay Josue at ang kanyang kakabantugan ay lumaganap. Sa gayo ang Panginoon ay sumama kay Josue at ang kanyang kabantugan ay lumaganap sa buong lupain. Josue Kapitulo 7. Ngunit ang mga anak ng Israel ay nakagawa ng pagsalangsang sa tinalagang bagay, sapagkat si Akan na anak ni Carmi, na anak ni Sabdi, na anak ni Zerah sa lipi ni Huda, ay kumuha sa tinalagang bagay at ang galit ng Panginoon ay nagningas laban sa mga anak ni Israel. At mula sa Jericho ay nagsugo si Josue ng mga lalaki sa Hai, na nasasiping ng Bet-Aben sa dakong silanganan ng Betel. At nagsalita sa kanila na nagsasabi, sumampa kayo at tiktikan ninyo ang lupain. Ang mga lalaki ay umaon at tiniktikan ang Hai. At sila'y nagsibalik kay Josue at sinabi sa kanya, huwag sumampa ang buong bayan, kundi sumampa lamang ang 2,000 o 3,000 lalaki at sugatan ng Hai. Huwag mong pagurin ang buong bayan doon sapagkat sila'y kakaunti. Sa gayo'y sumampa roon sa bayan na may 3,000 lalaki at sila'y tumakas sa harap ng mga lalaki ng Hai. At ang mga lalaki sa Hai ay sumakit sa kanila na may 36 na lalaki. At hinabol nila sila mula sa harap ng pintuang bayan hanggang sa Sebarim at sinaktan sila sa babaan at ang mga puso ng mga tao ay nanugmo at naging parang tubig. At hinapak ni Josue ang kanyang mga suot at nagpatira pa sa lupa sa harap ng kaban ng Panginoon hanggang sa kinahapunan. Siya at ang mga matanda ng Israel at sila'y nagsipagbuhos ng alabok sa kanilang ulo. At sinabi ni Josue, ay, O Panginoon Diyos, bakit mo pinatawid ang bayang ito sa Jordan upang ibigay kami sa kamay ng mga Amoreo na ipalipol kami. Nakatigil sana kaming masaya at nakataan sa dakong yaon ng Jordan. O Panginoon, anong aking sasabihin pagkatapos na ang mga anak ng Israel ay makatalikod sa harap ng kanilang mga kaaway, sapagkat mababalitaan ng mga Kananeo at ng lahat na nananahan sa lupain, at kami ay kukupkubin at inihiwalay ang aming pangalan sa lupa,
At ano ang iyong gagawin sa iyong dakilang pangalan? At sinabi ng Panginoon kay Josue, bumangon ka, bakit ka nagpatiripa ng ganito? Ang Israel ay nagkasala, o kanilang sinalansang, di ng aking tipan na aking inuutos sa kanila, o sila'y kumuha rin sa tinalagang bagay at nagnakaw rin, at nagbulaan din at sila'y naglagay rin sa kanilang sariling daladalahan. Kaya't ang mga anak ni Israel ay hindi makatatayo sa harap ng kanilang mga kaaway, sila'y tumalikod sa harap ng kanilang mga kaaway, sapagkat sila'y naging sinumpa, ako'y hindi nasa sa inyo pa. Maliban sa inyong sirain ang tinalagang bagay sa gitna ninyo. Bumangon ka, papagbanalin mo ang bayan at sabihin mo, magpakabanal kayo sa kinabukasan. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, may tinalagang bagay sa gitna mo, O Israel, ikaw ay hindi makatatayo sa harap ng iyong mga kaaway, hanggang sa iyong alisin ang tinalagang bagay sa gitna ninyo. Sa kinamagahan nga ay lalapit kayo ayon sa inyong mga lipi, at mangyayari na ang lipi na pipiliin ng Panginoon ay lalapit ayon sa mga angkan, at ang angkan na pipiliin ng Panginoon ay lalapit ayon sa mga sangbahayan, at ang sangbahayan na pipiliin ng Panginoon ay lalapit bawat lalaki. At mangyayari na ang makunan ng tinalagang bagay na susunugin sa apoy, siya at ang lahat niya tinatangkilik sapagkat kanyang sinalansang ang tipan ng Panginoon at sapagkat siya ay gumawa ng kaululan sa Israel. Sa gayon bumangon maaga si Josue sa kinamagahan, nilapit ang Israel ayon sa kanilang mga lipi at ang lipi ni Huda ay napili. At kanyang inilapit ang angkan ni Huda at napili ang angkan ng mga Serahita at kanyang inilapit ang angkan ng mga Serahita na bawat lalaki at si Sabdi ay napili. At kanyang inilapit ang kanyang sambahayan sa bawat lalaki at si Akan na anak ni Carmi na anak ni Sabdi na anak ni Zerah sa lipi ni Huda ay napili. At sinabi ni Josue kay Akan, anak ko, sinasamo ko sa iyo, na iyong luwalhatiin ng Panginoon ang Diyos ng Israel, at magpahayag ka sa kanya at ipahayag mo sa akin ngayon kung ano ang iyong ginawa, huwag kang maglihim sa akin. At sumagot si Akan kay Josue at sinabi, sa katotohanan ay nagkasala ako laban sa Panginoon, sa Diyos ng Israel, at ganito ang aking ginawa. Nang aking makita sa samsamang mainang na balabal na yaring Babylonia at ang 200 siklong pilak at ang 100 dila ng ginto na 50 siklo ang timbang, ay aking ang inimbot at aking kinuha at narito, nang agkukubli sa lupa sa gitna ng aking tolda at ang pilak ay nasa ilalim niyaon. Sa gayon nagsugo si Josue ng mga sugo at kanilang tinagbuhan tolda at narito nakakubli sa kanyang tolda at ang pilak ay nasa ilalim niyaon. At kanilang kinuha sa gitna ng tolda at dinala kay Josue at sa lahat ng mga anak ni Israel at kanilang nilapag sa harap ng Panginoon. At kinuha ni Josue at ang buong Israel na kasama niya si Akan na anak ni Zerah at ang pilak, at ang balabal at ang dila ng ginto, at ang kanyang mga anak na lalaki at babae, at ang kanyang mga baka, at ang kanyang mga asno, at ang kanyang mga tupa, at ang kanyang tolda, at lahat niyan tinatangkilik, at kanilang isinampa sa libis ng Akor. At sinabi ni Josue, bakit mo kami binabagabag? Mabagabagin ka sa araw na ito ng Panginoon. At binato siya ng mga bato ng buong Israel at sinunog nila sila sa apoy at binato sila ng mga bato. Kanilang binuntunan siya ng malaking buntun ng mga bato hanggang sa araw na ito. At ang Panginoon ay nagpigil ng kabangisan ng kanyang galit. Kaya't ang pangalan ng dakong yaon ay tinawag na ang libis ng Akor hanggang sa araw na ito. Josue, Kapitulo 8. At sinabi ng Panginoon kay Josue, huwag kang matakot ni manglumo. Ipagsama mo ang buong bayang panligma at bumangon ka, na sumampa ka sa Hai. Tingnan mo, aking ibinigay sa iyong kamay ang hari sa Hai,
at ang kaniyang bayan at ang kanyang syudad at ang kanyang lupain. At iyong gagawin sa Hai at sa kanyang hari ang gaya na iyong ginawa sa Jericho at sa kanyang hari ang samsam lamang doon at ang mga hayop niyaon ang iyong kukunin na pinakasamsam ninyo. Lagyan mo ng mga bakay ang bayan sa likuran. Sa gayoy bumangon si Josue at ang buong bayang pandigma upang sumampa sa Hai at pumili si Josue ng 30,000 lalaki na mga makapangyarihang lalaki matapang at sinugo ng kinanggabihan at iniutos niya sa kanila na sinasabi, narito kayo'y babakay laban sa bayan sa likuran ng bayan. Huwag kayong lumayong totoo sa bayan kundi humanda kayo. At ako at ang buong bayan na kasama ko ay lalapit sa bayan at mangyayari na pagka sila'y lumabas laban sa amin gaya ng una ay tatakas kami sa harap nila. At sila'y lalabas na susunod sa amin hanggang sa amin mailayo sila sa bayan sapagkat kanilang sasabihin sila'y tumatakas sa harap natin na gaya ng una. Gayon kami tatakas sa harap nila. At kayo babangon sa pagbakay at inyong ahariin ang bayan sapagkat ibibigay ng Panginoon ninyong Diyos sa inyong kamay. At mangyayari na pagka inyong nasakop ang bayan ay inyong sisilaban ng apoy ang bayan ayon sa salita ng Panginoon ay inyong gagawin. Narito aking inuutos sa inyo. At pinapagpaalam sila ni Josue at sila yumaon sa pagbakay at lumagay sa pagitan ng Bethel at ng Hai sa dakong kalunuran ng Hai. Ngunit si Josue ay tumigil ng gabing iyon sa gitna ng bayan. At si Josue ay bumangon maaga sa kinaumagahan at binilang ang bayan at sumampa siya at ang mga matanda ng Israel sa unahan ng bayan sa Hai. At ang buong bayan sa makatuwid bagay, ang mga taong pandigma na kinasama niya ay sumampa at lumapit at naparoon sa harap ng bayan at humantong sa dakong hilagaan ng Hai. Mayroon niyang isang libis sa pagitan niya at ng Hai. At siya ay kumuha ng may 5,000 lalaki at nilagay niya silang bakay sa pagitan ng Bethel at ng Hai sa dakong kalunuran ng bayan. Gayon nilagay nila ang bayan, ang buong hugbo na nasa hilagaan ng bayan at ang kanilang mga bakay na nasa kalunuran ng bayan. At si Josue ay naparoon ng gabing iyon sa gitna ng libis. At nangyari nang makita ng hari sa Hai na sila'y nagmadali at bumangon maaga at ang mga lalaki sa bayan ay lumabas laban sa Israel upang makipagbaka siya at ang kanyang buong bayan sa kapanahon ng tagda sa harap ng Araba, ngunit hindi niya tilastas na may bakay laban sa kanya sa likuran ng bayan. At ginawa ni Josue at ng buong Israel na parang sila'y nadaig sa harap nila at tumakas sa daan ng ilang. At ang lahat ng mga tao na nasa bayan ay pinisan upang humabol sa kanila at kanilang hinabol si Josue at nangalayo sa bayan. At wala lalaki na naiwan sa Hai o sa Bethel na hindi humabol sa Israel at kanilang iniwang bukas ang bayan at hinabol ang Israel. At sinabi ng Panginoon kay Josue, iunat mo ang sibat na nasa iyong kamay sa dakong Hai, sapagkat aking ibibigay sa iyong kamay. At iniunat ni Josue ang sibat na nasa kanyang kamay sa dakong bayan. At ang bakay ay bumangon bigla sa kanilang dako at sila'y tumakbo pagkaunat niya ng kanyang kamay at pumasok sa bayan at sinakop at sila'y nagmadali at sinilaban ang bayan. At nang lumingaw ng mga lalaki sa Hai sa likuran nila ay kanilang nakita at narito ang usok ng bayan ay napailanlan sa langit. At walang kapangyarihan na makatakas sa daang ito o sa daang iyaon at ang bayan na tumakas sa ilang ay pumihit sa mga manghahabol. At nang makita ni Josue at ng buong Israel na nasako ng bakay ang bayan at ang usok ng bayan ay napailanlang ay nagsibalik nga uli sila at pinatay ang mga lalaki sa Hai. At ang iba'y lumabas sa bayan laban sa kanila. Nanupat sila'y nasa gitna ng Israel na ang iba'y sa dakong ito at ang iba'y sa dakong iyaon at sinaktan nila sila. Nanupat wala silang iniwan sa kanila
nanalabi o nakatanan. At ang hari sa Hai ay hinuli nilang buhay at dinala nila siya kay Josue. At nangyari nang matapos ng Israel na mapatay sa parang ang lahat ng mga taga-Hai sa ilang ng kanilang pinaghabulan sa kanila at mga buwal sa pamamagitan ng talim ng tabak hanggang sa nalipol nila sila ay bumalik ang buong Israel sa Hai at sinugatan ng talim ng tabak. At ang lahat na nabuwal ng araw na iyon, lalaki at gayon din ang babae, 12,000 lahat ng mga tao sa Hai. Pagkat hindi iniurog ni Josue ang kanyang kamay ng kanyang pinag-unat ng sibat hanggang sa kanyang nalipol na lubos ang lahat ng mga taga-Hai. Ang hayop lamang at ang samsam sa bayan na iyon ang kinuha ng Israel na pinakasamsam ayon sa salita ng Panginoon na kanyang iniutos kay Josue. Gayon sinunog ni Josue ang Hai at pinapaging isang bunton magpakailanman na isang kagibaan hanggang sa araw na ito. At ibiniti niya ang hari sa Hai sa isang punong kahoy hanggang sa kinahaponan. At sa paglubog ng araw ay iniutos ni Josue at binaba nila ang kanyang bangkay sa punong kahoy at inihagis sa pasukan ng pintuan ng bayan at binuntunan ng malaking bunton ng mga bato hanggang sa araw na ito. Nang magkagayoy, pinagtayo ni Josue ng isang dambana ang Panginoon, ang Diyos ng Israel sa bundok ng Ebal. Gaya ng inutos ni Moises na lingkod ng Panginoon sa mga anak ni Israel, gaya na nakasulat sa aklat ng kautusan ni Moises na isang dambana na hindi initsurahang mga bato, na hindi pinagbuhatan ng sinumang tao ng bakal at kanilang pinaghandugan sa Panginoon ng mga handog na susunugin at pinaghainan ng mga handog tungkol sa kapayapaan. At siya ay sumulat doon sa mga bato ng isang salin ng kautusan ni Moses na kanyang sinulat sa harap ng mga anak ni Israel. At ang buong Israel at ang kanilang mga matanda at mga pinuno at ang kanilang mga hukom ay tumayo sa dakong ito ng kaban at sa dakong yaon sa harap ng mga saserdote ng mga Levita na nagdadala ng kaban ng tipan ng Panginoon ang mga taga-ibang lupa na gaya rin ng mga taga-roon. Kalahati nila ay sa harap ng bundok ng Gerizim at kalahati nila ay sa harap ng bundok Ebal gaya ng inutos ni Moises na lingkod ng Panginoon na kanilang basbasan muna ang bayan ng Israel. At pagkatapos ay kanyang binasa ang lahat ng mga salita ng kautusan at pagpapala at ang sumpa ayon sa lahat ng nakasulat sa aklat ng kautusan. Walang salita sa lahat na inutos ni Moses na hindi binasa ni Josue sa harap ng buong kapulungan ng Israel at ng mga babae at ng mga bata at ng mga taga-ibang lupa na nakipamamayan sa kanila. Josue Kapitulo 9. At nangyari nang mabalitan ng lahat ng hari na nangasadako roon ng Hordan sa lupaing maburol at sa mga kapatagan at sa lahat ng baybayin ng malaking dagat sa tapat ng Libano, ng Heteo at ng Amoreo, ng Kananeo, ng Pereseo, ng Hebeo at ng Hebuseo, ay nagpipisan upang labanan si Josue at ang Israel na may pagkakaisa. Ngunit nang mabalitaan ng mga taga-Gabaon ang ginawa ni Josue sa Jericho at sa Hai, ay gumawa naman silang may katusuan at yumaon at nagpakunwa rin sila'y mga sugo at nagpasan ng mga lumang bayong sa kanilang mga asno at mga sisilang balat ng alak na luma at unit at tinahi. Ang mga tagpi-tagping pangyapak na nakasuot sa kanilang mga paa at ang mga lumang bihisan na suot nila at ang lahat ng tinapay na kanilang baon ay tuyo at inaamag. At sila'y nagsiparong kay Josue sa kampamento ng Gilgal at nangagsabi sa kaniya, at sa mga lalaki ng Israel, kami ay mula sa malayong lupain, ngayon ay makipagtipan kayo sa amin. At sinabi ng mga lalaki ng Israel sa mga Hebeo,
Marahil kayo na nanahang kasama namin at paano kami ay makipagtipan sa inyo. Kanila sinabi kay Josue, kami ay iyong mga lingkod. At sinabi ni Josue sa kanila, sino kayo at mula saan kayo? At sinabi nila sa kanya, mula sa totoong malayong lupain ang iyong mga lingkod, dahil sa pangalan ng Panginoon mong Diyos, sapagkat aming nabalitaan ang kabantugan niya at ang lahat niyang ginawa sa Ehipto, at lahat ng kanyang ginawa sa dalawang hari ng Amoreo na nasa dakoron ng Hordan, kay Sihon na hari sa Hesbon, at kay Og na hari sa Basan na nasa Astarot. At ang aming mga matanda at ang lahat ng tagaroon sa aming lupain ay nagsalita sa amin na sinasabi, magbaon kayo sa inyong kamay na may paglalagbay at yumaon kayo na salubungin ninyo sila at inyong sabihin sa kanila, kami ay inyong mga lingkod at ngayon makipagtipan kayo sa amin. Itong aming tinapay ay kinuha namin mainit na pinakabaon namin mula sa aming mga bahay ng araw na kami ay lumabas na patungo sa inyo, ngunit ngayon narito tuyo at inaamag. At ang mga sisidlang balat ng alak na ito na aming pinuno ay bago, at narito mga hapak, at itong aming mga bisan at aming mga panyapak ay naluma dahil sa itong mahabang paglalakbay. At kumuha ang mga tao sa Israel ng kanilang baon at hindi humingi ng payo sa bibig ng Panginoon. At si Josue ay nakipagpayapaan sa kanila at nakipagtipan sa kanila. Napabayan silang mabuhay at ang mga prinsipe ng kapisanan ay sumumpa sa kanila. At nangyari sa katapusan ng 3 araw pagkatapos na sila'y makipagtipanan sa kanila ng kanilang nabalitaan na sila'y kanilang kalapitbayan at sila'y nanahang kasama nila. At ang mga anak ni Israel ay naglagbay na paroon sa kanilang mga bayan sa 3 araw at kanilang mga bayan sa Gabaon, Kapira at Birot at Kiriat Jearim. At hindi sila sinaktan ng mga anak ni Israel sapagkat ang mga prinsipe ng kapisanan ay sumumpa sa kanila sa pangalan ng Panginoon Diyos ng Israel. At inupasala ng buong kapisanan ang mga prinsipe. Ngunit sinabi ng lahat ng mga prinsipe sa buong kapisanan, kami ay sumumpa sa kanila sa pangalan ng Panginoon Diyos ng Israel. Ngayon ay hindi natin magagalaw sila. Ito ang ating gagawin sa kanila at sila ay ating pababayaang mabuhay, baka ang pag-iinit ay sumaatin dahil sa sumpa na ating sinumpa sa kanila. At sinabi ng mga prinsipe sa kanila, pabayaan silang mabuhay, sa gayoy sila naging mamumutol ng kahoy at mananalok ng tubig sa buong kapisanan, gaya ng sinalita ng mga prinsipe sa kanila. At pinatawag sila ni Josue at nagsalita siya sa kanila na sinasabi, bakit kayo nagdaya sa amin na nagsasabi, kami ay totoong malayo sa inyo, dangang nanahang kayong kasama namin. Ngayon ay sumpain kayo at hindi mawawalan sa inyo kailanman ang mga alipin ng mamumutol ng kahoy at gayon din ng mananalok ng tubig sa bahay ng aking Diyos. At sila'y sumagot kay Josue at nagsabi, sapagkat tunay na nasaysay sa iyong mga lingkod, kung paano inuutos ng Panginoon Diyos kay Moses na kanyang lingkod na ibibigay sa inyo ang buong lupain, at inyong lilipulin ang lahat ng nanahan sa lupain sa harap ninyo, kaya't ikinatakot naming mainam ang aming buhay dahil sa inyo, at aming ginawa ang bagay na ito. At ngayon narito kami ay nasa iyong kamay. Kung ano ang inaakala mong mabuti at matuwid na gawin sa amin ay gawin mo. At gayon ang ginawa niya sa kanila at niligtas niya sila sa kamay ng mga anak ni Israel na hindi sila pinatay. At ginawa sila ni Josue ng araw na iyon ng mga mamumutol ng kahoy at mga mananalok ng tubig sa kapisanan at sa dambana ng Panginoon hanggang sa araw na ito sa dakong kanyang pipiliin. Josue Kapitulo 10.
Nangyari nga nang mabalitaan ni Adoni-Sedec na hari sa Jerusalem na kung paano nasakop ni Josue ang hari at nag-ibang lubos na kung paano kanyang ginawa sa Jericho at sa hari niyaon. At gayon ang kanyang ginawa sa Hai at sa hari niyaon at kung paano nakipagpayapaan sa kanila ang mga taga-Gabaon at nangasa gitna nila. Ay natakot silang mainas sapagkat ang Gabaon ay malaking bayan na gaya ng isa sa mga bayan ng hari at sapagkat lalong malaki kaysa Hai at ang lahat ng lalaki roon ay may mga makapangyarihan. Kaya't si Adoni-Sedec na hari sa Jerusalem ay nagsugo kay Oham na hari sa Hebron at kay Pirim na hari sa Jarmut at kay Hapia na hari sa Lachish at kay Debir na hari sa Eglon na pinagsasabi, sampahin ninyo ako at inyong tulungan ako at saktan natin ang Gabaon sapagkat nakapagpayapaan kay Josue sa mga anak ni Israel. Kaya't ang 5 hari na mga Amoreo, ang hari sa Jerusalem, ang hari sa Hebron, ang hari sa Harmod, ang hari sa Lachish, ang hari sa Eglon ay nagpipisan at sumampa. Sila at ang lahat nilang hukbo at humantong laban sa Gabaon at nagipagdigma laban doon. At ang mga tao sa Gabaon ay nagsugo kay Josue sa kampamento sa Gilgal na sinasabi, huwag mong papalambutin ang iyong kamay sa iyong mga lingkod, sampahin mo kaming madali at iligtas mo kami at tulungan mo kami sapagkat ang lahat ng mga hari ng mga Amoreo na nanahan sa lupay Mabrol ay nagpipisan laban sa amin. Sa gaya'y sumampa si Josue mula sa Gilgal. Siya at ang buong bayang pandigma na nakasama niya at ang lahat ng mga makapangyarihan lalaki na matatapang. At sinabi ng Panginoong kay Josue, huwag mo silang katakutan sapagkat aking binigay sila sa iyong mga kamay. Walang lalaki roon sa kanila na tatayo sa harap mo. Si Josue nga ay naparong bigla sa kanila, siya ay sumampa mula sa Gilgal buong gabi. At nilito sila ng Panginoon sa harap ng Israel at kanyang pinatay sila ng malaking pagpatay sa Gabaon at hinabol niya sila sa daan ng sampahan sa Bet-horon at sinaktan niya sila hanggang sa Aseka at sa Maseda. At nangyari na habang tumatakas sa harap ng Israel samantalang sila'y nasa babaan sa Bet-horon na binagsakan sila ng Panginoon sa Aseka ng mga malaking bato na mula sa langit at sila'y namatay. At sila'y higit na namatayan sa pamamagitan ng mga batong graniso kaysa pinatay ng mga anak ni Israel sa pamamagitan ng taba. Nang magkagawi nagsalita si Josue sa Panginoon ng araw na binigay ng Panginoon ang mga Amoreo sa harap ng mga anak ni Israel. At kanyang sinabi sa paningin ng Israel, araw, tumigil ka sa Gabaon at ikaw buwan sa libis ng Ahalon. At ang araw ay tumigil at ang buwan ay huminto hanggang sa mga bansa ay nakapaghiganti sa kanyang mga kaaway. Hindi ba ito nakasulat sa aklat ni Hazer? At ang araw ay tumigil sa gitna ng langit at hindi na madaling lumubog sa isang buong araw. At hindi nagkaroon ng araw na gaya ni Yaon bago nangyari Yaon at pagkatapos ni Yaon na ang Panginoon ay nakinig sa tinig ng tao sapagkat ipinakipaglaban ng Panginoon ang Israel. At si Josue ay bumalik at ang buong Israel nakasama niya sa kampamento sa Gilgal. At ang 5 haring ito ay tumakas at nagsipagkubli sa yungib sa Maseda. At nasaysay kay Josue na sinasabi, ang 5 hari ay nasumpungan na nakatago sa yungib sa Maseda. At sinabi ni Josue, maggulong kayo ng mga malaking bato sa bunganga ng yungib at maglagay kayo ng mga lalaki roon upang magbantay sa kanila. Ngunit huwag kayong magsitigil, iyong habulin ang iyong mga kaaway at inyong sasaktan ang kahuli-hulihan sa kanila. Huwag ninyong tiisin pumasok sa kanila mga bayan sapagkat ibinigay sila ng Panginoon inyong Diyos sa inyong kamay.
At nangyari nang makatapos si Josue at ang mga anak ni Israel ng pagpatay ng malaking pagpatay sa kanila hanggang sa nangalipol at ang labi na natira sa kanila ay pumasok sa mga nakukutaang bayan. Nang ang buong bayan ay bumalik sa kampamento kay Josue sa Maceda na tiwasay, walang maggalaw ng kanyang dila laban sa kanino man sa mga anak ni Israel. Nang makagayo sinabi ni Josue, inyong buksan ang bunganga ng yungib at inyong ilabas sa akin ang limang haring iyan sa yungib. At kanilang ginawang gayon at inilabas ang limang haring iyon mula sa yungib. Ang hari sa Jerusalem, ang hari sa Hebron, ang hari sa Harmut, ang hari sa Lakchis, ang hari sa Eglon. At nangyari ng kanilang ilabas ang mga haring iyon kay Josue na pinatawag ni Josue ang lahat ng lalaki sa Israel at sinabi sa mga pinuno ng mga lalaki mandidikma na sumama sa kaniya, lumapit kayo, ilagay ninyo ang inyong mga paa sa mga leeg ng mga haring ito. At sila'y lumapit at inilagay ang kanilang mga paa sa mga leeg ng mga iyon. At sinabi ni Josue sa kanila, huwag kayong matakot, ni manglupaypay, kayo'y magpakalakas at magpakatapang na maigi, sapagkat ganito ang gagawin ng Panginoon sa lahat ninyong mga kaaway na inyong kinakalaban. At pagkatapos ay sinaktan sila ni Josue at pinapatay sila at binitin sila sa 5 puno ng kahoy at sila'y nangabitin sa mga puno ng kahoy hanggang sa kinahaponan. At nangyari sa paglubog ng araw na si Josue ay nag-utos ng kanilang ibinaba sa mga punong kahoy at kanilang inahagi sa yungib ng kanilang pinagtaguan. At kanilang nilagyan ng mga malaking bato ang bunganga ng yungib hanggang sa araw na ito. At sinakop ni Josue ang Maceda ng araw na iyon at sinugatan ng talim ng tabak at ang hari niyaon at kanyang lubos silang nilipol at ang lahat ng tao na nandoon. Wala silang iniwang nalabi at kanyang ginawa sa hari sa Maceda ang gaya ng kanyang ginawa sa hari ng Jericho. At si Josue ay dumaan mula sa Maceda at ang buong Israel na kasama niya hanggang sa Libna at lumaban sa Libna. At ibinigay rin ng Panginoon 10 ng hari niyaon sa kamay ng Israel at kanyang sinugatan ng talim ng tabag. At ang lahat ng tao na nandoon, wala siyang iniwan doon at kanyang ginawa sa hari niyaon ang gaya ng kanyang ginawa sa hari sa Jericho. At dumaan si Josue mula sa Libna. At ang buong Israel na kasama niya hanggang sa Lachis at humantong laban doon at lumaban doon. At ibinigay ng Panginoon ang Lachis sa kamay ng Israel at kanyang sinakop sa 2 araw. At sinugatan ng talim ng tabak at ang lahat ng tao na nandoon ayon sa lahat ng ginawa niya sa Libna. Nang magkagayon sumampa si Horam na hari sa Jezer upang tulungan ang Lachis. At sinaktan ni Josue siya at ang kanyang bayan hanggang sa walang iniwan siya. At dumaan si Josue mula sa Lachis at ang buong Israel na kasama niya hanggang sa Eglon. At sila'y humantong laban doon at nakipaglaban doon. At kanilang sinakop ng araw na iyon at sinugatan ng talim ng tabak at ang lahat ng tao na nandoon ay kanyang lubos na nilipol ng araw na iyon ayon sa lahat niyang ginawa sa Lachis. At sumampa si Josue mula sa Eglon at ang buong Israel na kasama niya hanggang sa Hebron at sila'y nakipaglaban doon. Kanilang sinakop at sinugatan ng talim ng tabak at ang hari na iyon. At ang lahat ng mga bayan niyaon at ang lahat ng tao na nandoon, wala siyang iniwang nalabi ayon sa lahat niyang ginawa sa Eglon, kundi kanyang lubos na nilipol at ang lahat ng tao na nandoon. At si Josue at ang buong Israel na kasama niya ay bumalik sa Debir at nakipaglaban doon. At kanyang sinakop at ang hari niyaon at ang lahat ng mga bayan niyaon at kanilang sinugatan ng talim ng tabak at lubos na nilipol ang lahat ng tao na nandoon. Wala siyang iniwang nalabi kundi kung paano ang kanyang ginawa sa Hebron, ay gayon ang kanyang ginawa sa Debir. At sa hari niyaon, gaya ng kanyang ginawa sa Libna at sa hari niyaon. Ganito sinagtan ni Josue ang buong lupain, ang lupain maburol at ang timugan at ang mahababang lupain at mga tagutod at ang lahat ng hari niyaon. Wala siyang iniwang nalabi
kundi kanyang lubos na nilipol ang lahat ng humihinga, gaya ng inuutos ng Panginoon ng Diyos ng Israel. At sinaktan sila ni Josue mula sa Kades Barnea hanggang sa Gaza, at ang buong lupain ng Gosen hanggang sa Gabaon. At ang lahat ng mga haring ito at ang kanilang lupain ay sinakop ni Josue na paminsan, sapagkat pinakipaglaban ng Panginoon ng Diyos ng Israel. At si Josue at ang buong Israel na kasama niya ay bumalik sa kampamento ng Gilgal. Josue, Kapitulo 11. At nangyari nang mabalitaan ni Jabin na hari sa Hazor na siya ay nagsugo kay Hobab na hari sa Madon at sa hari sa Simron at sa hari ng Asa at sa mga hari na nangasa Hilagaan, sa lupaing Maburol at sa Araba, sa timugan ng Sinerot at sa mababang lupain at sa mga kaitaasan ng Dor sa kalunuran. Sa Kananeo sa silanganan at sa kanlunuran at sa Amoreo at sa Heteo at sa Periseo at sa Hebuseo sa lupain Maburol at sa Hebeyon at sa ibaba ng Hermon sa lupain ng Mispa. At sila'y lumabas sila at ang kanilang mga hukbo na kasama nila, maraming tao na gaya ng mga buhangin na nasa baybay ng dagat sa karamihan, na may mga kabayo at mga karo na totoong marami. At ang lahat ng mga haring ito ay nagpipisan at sila'y naparoon at humantong na magkakasama sa tubig na Merom upang makipaglaban sa Israel. At sinabi ng Panginoon kay Josue, huwag kang matakot ng dahil sa kanila, sapagkat bukas sa ganitong oras ay bibigay ko silang lahat na patay sa harap ng Israel. Inyong pipilayan ang kanilang mga kabayo at sisilaban ng apoy ang kanilang mga karo. Sa gayoy biglang naparoon si Josue at ang buong bayan pandigma na kasama niya laban sa kanila sa tabi ng tubig ng Merom, at lumaluhong sila sa kanila. At ibinigay sila ng Panginoon sa kamay ng Israel, at sinaktan nila at hinabol nila sila hanggang sa malaking Sidon, at hanggang sa Misrepot Maim, at hanggang sa libis ng Mispa sa dakong silanganan. At sinaktan nila sila hanggang sa wala silang iniwan sa kanilang nalabi. At ginawa ni Josue sa kanila ang gaya ng inutos ng Panginoon sa kanyang pinalayan ang kanilang mga kabayo at sinilaban ng apoy ang kanilang mga karo. At bumalik si Josue ng panahong iyon at sinakop ang Hazor at sinugatan ng tabak ang hari niyaon, sapagkat ang Hazor ng una ay pangulo ng lahat ng mga kahariang yaon. At kanilang sinugatan ng talim ng tabak ang lahat ng tao na nandoon, na kanilang lubos na nilipol, walang naiwan na may hininga, at kanya sinalaban ng apoy ang Hazor. At ang lahat ng mga bayan ng mga haring yaon at ang lahat ng mga hari ng mga yaon ay sinakop ni Josue, at sinugatan niya sila ng talim ng tabak at lubos na nilipol sila, gaya ng inuutos ni Moises na lingkod ng Panginoon. Ngunit tungkol sa mga bayan na tatayo sa kanilang mga bunton ay walang sinunog ang Israel sa mga yaon liban sa Hazor lamang na sinunog ni Josue. At ang lahat ng nasa samsam sa mga bayang ito at ang mahayop ay kinuha ng mga anak ni Israel na pinakasamsam para sa kanilang sarili, ngunit ang bawat tao ay sinugatan nila ng talim ng tabak hanggang sa kanilang nalipol sila, ni hindi nag-iwan sila ng anumang may hininga. Kung paano nag-utos ang Panginoon kay Moises na kanyang lingkod, ay gayon nag-utos si Moises kay Josue. At gayon ang ginawa ni Josue. Wala siyang iniwang hindi yari sa lahat na inuutos ng Panginoon kay Moises. Sa gayoy sinakop ni Josue ang buong lupaing yaon, ang lupaing Maburol at ang buong timugan, at ang buong lupain ng Gosen, at ang mababang lupain, at ang Araba, at ang lupaing Maburol ng Israel, at ang mababang lupain niyaon. Mula sa bundok ng Halak na paahon sa Seir hanggang sa Baal-Gad sa libis ng Libano sa ibaba ng bundok Hermon, at kinuha niya ang lahat nilang hari
at sinaktan niya sila at pinapatay niya sila. Si Josue ay nagpagdigmang malaang panahon sa lahat ng mga haring yaon. Walang bayan na nakipagpayapaan sa mga anak ni Israel liban ang mga Hebeyo na mga taga-Gabaon na kanilang kinuha lahat sa pakipagbaka. Sapagkat inakala nga ng Panginoon na papagmatigasin ang kanilang puso upang pumaroon laban sa Israel sa pakipagbaka upang kanilang malipol silang lubos, na huwag sila magtamo ng biyaya, kundi kaniyang malipol sila gaya ng inutos ng Panginoon kay Moises. At naparoon si Josue ng panahong yaon at nilipol ang mga Anaseyo mula sa lupaing maburol, sa Hebron, sa Debir, sa Anab, at sa buong lupain maburol na Huda, at sa buong lupain maburol ng Israel. Nilipol silang lubos ni Josue 10 ng kanilang mga bayan. Walang naiwan sa mga Anaseyo sa lupain ng mga anak ni Israel. Sa Gaza, sa Gat at sa Asdod lamang nag-iwan siya ng ilan. Gayon sinakop ni Josue ang buong lupain ayon sa lahat ng sinalita ng Panginoon kay Moises at ibinigay ni Josue na pinakamana sa Israel ayon sa kanilang pagkakabahagi sangayon sa kanilang mga lipi. At ang lupain ay nagpahinga sa pakipagdigma. Josue Kapitulo 12. Ang mga ito nga ang mga hari sa lupain na sinaktan ng mga anak ni Israel at tinari ang kanilang lupain sa dako roon ng Jordan na dakong sinisikatan ng araw mula sa libis ng Arnon hanggang sa bundok ng Hermon at ng buong Araba na dakong silanganan. Si Sihon na hari ng mga Amoreo na nahan sa Hesbon at nagpuno mula sa Aroer na nasa tabi ng libis ng Arnon at ang bayan na nasa gitna ng libis, at ang kalahati ng Galaad hanggang sa ilog Habok na hangganan ng mga anak ni Amon. At ang Araba hanggang sa dagat na Sinerot na dakong silanganan at hanggang sa dagat ng Araba, dagat na alat na dakong silanganan na daan patungo sa Bet-Hesimot at sa timugan sa ilalim na matagudtod ng Pisga. At ang hangganan ni Og na hari sa Basan sa nalabi ng mga Repaim na nunahan sa Astarot at sa Edrei, at nagpuno sa bundok ng Hermon at sa Salka at sa buong Basan hanggang sa hangganan ng mga Gesureo at ng mga Machateo at ng kalahati ng Galaad na hangganan ng Sehon, na hangganan ni Sehon na hari sa Hesbon. Sinaktan sila ni Moises na lingkod ng Panginoon at ng mga anak ni Israel, at ibinigay ni Moises na lingkod ng Panginoon na pinakaari sa mga Rubenita at sa mga Gadita at sa kalahating lipi ni Manases. At ang mga ito'y ang mga hari ng lupain na sinaktan ni Josue at ng mga anak ni Israel sa Dakoron ng Jordan na dakong kalunuran, mula sa Balgad na libis ng Libano hanggang sa bundok ng Halak na pasampa sa Seir, at ibinigay ni Josue na pinakaari sa mga lipi ng Israel ayon sa kanilang pagkakabahagi. Sa lupaing maburol at sa mababang lupain at sa Araba at sa matagudtod at sa ilang at sa timugan ang Hateo, ang Amoreo at ang Kananeo, ang Periseo, ang Hebeyo at ang Abuseo, ang hari sa Jericho isa, ang hari sa Ai na nasa tabi ng Betel isa, ang hari sa Jerusalem isa, ang hari sa Hebron isa, ang hari sa Harmud isa, ang hari sa Lichis isa, ang hari sa Eglon isa, ang hari sa Geser isa, ang hari sa Debir isa, ang hari sa Jeder isa, ang hari sa Horma isa, ang hari sa Arad isa, ang hari sa Libna isa, ang hari sa Adulam isa, ang hari sa Maseda isa, ang hari sa Betel isa, ang hari sa Tapuwa isa, ang hari sa Eper isa, ang hari sa Apek isa, ang hari sa Lasaron isa, ang hari sa Madon isa, ang hari sa Hasor isa, ang hari sa Simron Meron isa, ang hari sa Asap isa, ang hari sa Taanak isa, ang hari sa Megiddo isa, ang hari sa Chedes isa, ang hari sa Jokneam sa Carmel isa, ang hari sa Dor sa kaitasan ng Dor isa, ang hari ng mga bansa sa Gilgal isa,
Ang hari sa Tirsa, 1. Lahat ng hari ay 31. Josue Kapitulo 13. Si Josue nga'y matanda at puspos ng mga taon at sinabi ng Panginoon sa kanya, ikaw ay matanda at puspos ng mga taon at may nalalabig pang totoong maraming lupain na aariin. Ito ang lupain na nalalabi pa, ang lahat ng lupain ng mga Pilisteo at ang lahat ng Gezureo, mula sa Sihor na nasa tapat ng Ehipto hanggang sa hangganan ng Akaron, na dakong hilagaan na nabilang sa mga Kananeo. Ang 5 pangulo ng mga Pilisteo, ang mga Gezeo, ang mga Asdodeo, ang mga Ascolaneo, ang mga Geteo, ang mga Akaroneo, gayon din ang mga Hebeo. Sa dakong timugan, ang lahat ng lupain ng mga Kananeo at ang Mehara na naukol sa mga Sidonio hanggang sa Apec na hanggang ng mga Amoreo. At ang lupain ng mga Gebalita at ang buong Libano sa dakong sinisikatan ng araw mula sa Baalgat sa ibaba ng bundok Hermon hanggang sa pasukan sa Hamat. Ang lahat ng tagalupaing Mabrol mula sa Libano hanggang sa Misrepot, Maim sa makatibagay ang lahat ng mga Sidonio. Sila'y aking itataboy mula sa harap ng mga anak ni Israel. Iyo lamang bahagihin sa Israel na pinakamana gaya ng inutos ko sa iyo. Iyong ang bahagihin ang lupaing ito na pinakamana sa 9 na lipi at sa kalahating lipi ni Manases. Sa kanya itinanggap ng mga Rubenita at ng mga Gadita ang kanilang mana na ibinigay sa kanila ni Moises sa dako roon ng Hordan na dakong silanganan gaya na ibinigay sa kanila ni Moises na lingkod ng Panginoon. Mula sa Aroer na nasa tabi ng libis ng Arnon at ang bayan na nasa gitna ng libis at ng buong kapatagan ng Medeba hanggang sa Dibon. At ang lahat na bayan ni Sehon na hari ng mga Amoreo na naghahari sa Hesbon hanggang sa hangganan ng mga anak ni Amon. At ang Galaad at ang hangganan ng mga Gesureo at ng mga Maachateo at ang buong bundok ng Hermon at ang buong Basan hanggang sa Salka. Ang buong kaharian ni Og sa Basan na naghari sa Astarot at sa Edrei na siyang na iyong labi ng mga Repaim sapagkat sinaktan ang mga ito ni Moises at mga itinaboy. Dahil may hindi tinaboy ng mga anak ni Israel ang mga Gesureo ni ang mga Maachateo, kundi ang Gesureo at ang Maachateo ay tumahan sa gitna ng Israel hanggang sa araw na ito. Ang lipi lamang ni Levi ang hindi niya binigyan ng mana ang mga handog sa Panginoon sa Diyos ng Israel na pinaraan sa apoy ay siyang kanyang mana, gaya ng sinalita niya sa kanya. At nagbigay si Moises sa lipi ng mga anak ni Ruben ng ayon sa kanilang mga angkan. At ang kanilang hangganan ay mula sa Aroer na nasa tabi ng libis ng Arnon at ang bayang nasa gitna ng libis at ang buong kapatagan sa tabi ng Medeba. Ang Hesbon at ang lahat ng mga bayan ni Yaon na nasa kapatagan, ang Dibon at ang Bamot Baal at ang Bet Baal Meon, at ang Jaas at ang Seddemot at ang Mepaat at ang Kiriataim at ang Sibma at ang Seret Shahar sa bundok ng libis. At ang Bet Peor at ang mga tagutod ng Pisga at ang Bet Hezimot at ang lahat ng mga bayan sa kapatagan at ang buong kaharian ni Sihon na hari ng mga Amoreo na naghari sa Hesbon na siyang sinaktan ni Moises na gayon din ang mga pinuno sa Madian, si Hebi, si Resem at si Shur at si Hur at si Reba na mga prinsipe ni Sihon na tumahan sa lupain. Si Balaman na anak ni Beor na manghula ay pinatay ng mga anak ni Israel ng tabak sa gitna ng nalabi sa kanilang patay. At ang hangganan ng mga anak ni Ruben ay ang Hordan at ang hangganan ni Yaon. Ito ang mana ng mga anak ni Ruben ayon sa kanilang mga angkan, ang mga bayan at ang mga nayon ni Yaon. At si Moises ay nagbigay sa lipi ni Gad sa mga anak ni Gad ng ayon sa kanilang mga angkan.
At ang kanilang hangganan ay ang Hazer at ang lahat ng bayan ng Galaad at ang kalahati ng lupay ng mga anak ni Amon hanggang sa Aroer na nasa tapat ng Raba. At mula sa Hesbon hanggang sa Ramat Mispe at sa Betonim at mula sa Mahanaim hanggang sa hangganan ng Debir. At sa Libis ang Bet-Haram at ang Bet-Nimra at ang Sukot at ang Sakon na labis na kaharian ni Sehon na hari sa Hesbon, ang Hordan at ang hangganan niyaon hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng dagat ng Sineret, sa dako roon ng Hordan na dakong silanganan. At ang mana ng mga anak ni Gad ayon sa kanilang mga angkan, ang mga bayan at ang mga nayon niyaon. At si Moises ay nagbigay ng mana sa kalahating lipi ni Manases, at Yaoy sa kalahating lipi ng mga anak ni Manases ayon sa kanilang mga angkan. Ang kanilang hangganan mula sa Mahanaim, ang buong Basan, ang buong kaharian ni Og, na hari sa Basan at ang lahat ng mga bayan ng Hair na nasa Basan, 60 bayan. At ang kalahati ng Galaad at ang Astarot at ang Edrei, ang mga bayan ng kaharian ni Og sa Basan at sa mga anak ni Machir na anak ni Manases sa makatuwid bagay sa kalahati ng mga anak ni Machir ayon sa kanilang mga angkan. Ito ang mga mana na binahagi ni Moises sa mga kapatagan ng Moab sa dako roon ng Hordan, sa Jericho na dakong silanganan, ngunit sa lipi ni Levi ay walang ibinigay si Moises na mana. Ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, ay siyang kanilang mana gaya ng kaniyang sinalita sa kanila. Josue, Kapitulo 14. At ito ang mga mana na sinakop ng mga anak ni Israel sa lupay ng Kanaan na binahagi sa kanila ni Eleazar na saserdote at ni Josue na anak ni Nun. At ang mga pangulo ng mga sambahayan ng mga magulang na mga lipi ng mga anak ni Israel. Sa pamamagitan ng sapalaran ng kanilang mana, gaya ng inutos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moses sa 9 na lipi at sa kalahating lipi. Sapagkat nabigyan na ni Moses ang mana ng mana ang 2 lipi at ang kalahating lipi sa dako roon ng Hordan. Ngunit sa mga Levita ay wala siyang binigay na mana sa kanila. Sapagkat ang mga anak ni Jose ay naging 2 lipi na ang Manases at ang Ephraim at hindi sila nagbigay ng bahagi sa mga Levita. Sa lupain liban ang mga bayan na matahanan, pati ng mga nayon, niyaon sa kanilang hayop at sa kanilang pag-aari. Kung paano niutos ng Panginoon kay Moses, ay gayon ang ginawa ng mga anak ni Israel, at kanilang binahagi ang lupain. Na magkagay lumapit ang mga anak ni Huda kay Josue sa Gilgal, at sinabi sa kanya ni Caleb, na anak ni Hepone, na Seneseo, iyon talastas ang bagay na sinalita ng Panginoon kay Moses na lalaki ng Diyos tungkol sa akin at tungkol sa iyo sa Kades Barnea. Ako'y may 40 taon nang ako'y suguin ni Moises na lingkod na Panginoon mula sa Kades Barnea upang titikan ang lupain at aking dinalhan ng sagot siya ng gaya na nasa aking puso. Gayon may pinapanglumo na mga kapatid na kasama ko ang puso ng bayan. Ngunit ako'y lubos na sumunod sa Panginoon kong Diyos. At si Moises ay sumumpa ng araw na iyon na nagsasabi, tunay na ang lupain na tinutuntungan ng iyong paa ay magiging isang mana sa iyo at sa iyong mga anak magpakailanman sapagkat sumunod kang lubos sa Panginoon kong Diyos. At ngayon, narito, iningatan akong buhay ng Panginoon gaya ng kanyang sinalita nitong 45 taon. Mula ng panahon na salitain ng Panginoon ang salitang ito kay Moises. Samantalang lumalakad ang Israel sa ilang at ngayon narito sa araw na ito ako'y may 85 taon na. Gayon may malakas pa ako sa harap na ito na gaya ng araw na suguin ako ni Moises. Kung paano nga ang lakas ko noon ay gayon ang lakas ko ngayon sa pakikiligma at gayon din sa paglalabas pumasok. Ngayon nga'y ibigay mo sa akin ang lupay ng burol na ito na sinalita ng Panginoon ng araw na iyon, sapagkat iyong nabalitaan ng araw na iyon kung paano nariyan ang mga Anaseo at mga bayang malalaki at nakukutaan, marahil ay isa sa akin ang Panginoon at akin silang may tataboy na gaya ng sinalita ng Panginoon.
At binasbasan siya ni Josue at kanyang ibinigay ang Hebron kay Caleb na anak ni Jepone na pinakaari niya. Kaya ang Hebron ay naging mana ni Caleb na anak ni Jepone na siniseo hanggang sa araw na ito sapagkat kanyang lubos na sinunod ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Ang pangalan nga ng Hebron ng una ay Kiriath Arba, na siyang Arba na pinakamalaking lalaki sa mga Anaseo, at ang lupain ay nagpahinga sa pakikilikma. Josue Kapitulo 15. At naging kapalaran ng lipi ng mga anak ni Huda ayon sa kanilang mga angkan ay hanggang sa hangganan ng Edom, hanggang sa ilang ng Zin na dakong timugan sa kauli-ulihang bahagi ng timugan. At ang kanilang hangganang timugan ay mula sa kauli-ulihang bahagi ng dagat na alat, mula sa dagat-dagatan na nakaharap sa dakong timugan. At palabas dakong timugan ang pagsampa sa Akrabim at patuloy sa Zin, at pasampa sa timugan ng Kades Barnea, at patuloy sa Hezron, at pasampa sa Adar, at paliko sa Karka. At patuloy sa Asmon, at palabas sa batis ng Ehipto, at ang mga labasan ng hangganan ay sa dagat. Ito ang magiging inyong hangganan timugan. At ang hangganan silanganan ay ang dagat na alat hanggang sa katapusan ng Hordan. At ang hangganan ng hilagang dako ay mula sa dagat-dagatan ng dagat na nasa katapusan ng Hordan. At pasampa ang hangganan sa Bet Hogla at patuloy sa hilagaan ng Bet Araba, at ang hangganan ay pasampa sa bato ni Bohan na anak ni Ruben. At ang hangganan ay pasampa sa Debir mula sa libis ng Akor, at gayon sa dakong hilagang paharap sa dakong Gilgal na nasa tapat ng pagsampa sa Adumin, na nasa dakong timugan ng ilog, at ang hangganan ay patuloy sa tubig ng Ensemes, at ang mahalabasan niyon ay sa En-Rogel. At ang hangganan ay pasampa sa libis ng anak ni Hinom, hanggang sa dako ng Hebuseo, na dakong timugan na siyaring Jerusalem. At ang hangganan ay pasampa sa taluktok ng pundok ng tumudoon sa harap ng libis ng Hinom, na dakong kalunuran, nasa huli-hulihang bahagi ng libis ng Repaim, na dakong hilagaan. At ang hangganan ay paabot mula sa taluktok ng bundok hanggang sa bukal ng tubig ng Neptowa, at palabas sa mga bayan ng bundok ng Epron, at ang hangganan ay paabot sa Baala na siyaring Kiriath Jearim. At ang hangganan ay paliko mula sa Baala sa dakong kalunuran sa bundok ng Seir, at patuloy sa tabi ng bundok Jearim sa hilagaan, na siyaring Chesalon, at pababa sa Betsemes, at patuloy sa Timna. At ang hangganan ay palabas sa siping ng Ekron na dakong hilagaan, at ang hangganan ay paabot sa Sikeron, at patuloy sa bundok ng Baala, at palabas sa Jabneel, at ang mga labasan ng hangganan ay sa dagat. At ang hangganang kalunuran ay ang malaking dagat, at ang hangganan niyaon, ito ang hangganan ng mga anak ni Huda sa palibot ayon sa kanilang mga angkan. At kay Caleb na anak ni Jepone ay nagbigay siya ng isang bahagi sa gitna ng mga anak ni Huda ayon sa utos ng Panginoon kay Josue. Sa makatuwid bagay ang Kiriath Arba na siyang Arba na ama ni anak na siyaring Hebron, at pinalayas ni Caleb mula roon ang tatlong anak ni anak, si Sesais, si Haiman, at si Talmai, na mga anak ni anak, at siya ay sumampa mula roon laban sa mga taga-Debir. Ang pangalan ng mga Debir ng una ay Kiriath Sefer. At sinabi ni Caleb, ang sumakit sa Kiriath Sefer at sumakop sa kanya ko papagasawahin si Aksa na aking anak na babae. At sinakop ni Otoniel na anak ni Senes na kapatid ni Caleb, at pinapag-asawa niya sa kanya si Aksa na kanyang anak na babae. At nangyari nang si Aksa ay malakip sa kanya, na kinilos nito siya na humingi sa kanyang ama ng isang parang, at siya'y bumaba sa kanyang asno, at sinabi ni Caleb sa kanya, anong ibig mo? At kanya sinabi, pagpalain mo ako sapagkat nilagay mo ako sa lupaing timugan, ay bigyan mo rin ako ng mga bukal ng tubig. At binigay niya sa kanya ang mga bukal sa taas at mga bukal sa baba. Ito ang mana ng lipi ng mga anak ni Huda ayon sa kanilang mga angkan.
At ang mga kaduluduluhang bayan ng Lipi ng mga anak ni Huda sa dako ng hangganan ng Edom, sa timugan ay Kabseel at Eder at Hagur, at Sina at Dimona at Adada, at Sides at Asor at Itnan, at Zip at Telem at Bilot, at Asor Hadata at Cheriot Hersron na siyaring Asor, Amam at Sema at Molada, at Asargada at Esmon at Bet-Pelet, at Hazar Suwal at Beersheba at Bisotia, Baala at Lim at Esem, at Eltolad at Cecil at Horma, at Siklag at Madmana at Sansana, at Lebaot at Silim at Ain at Rimon, lahat ng mga bayan ay 29, pati ng mga nayon na mga yaon. Sa mababang lupain, Estaol at Soria at Asena at Zanoa at Ganim, Tapua at Enam, Harmut at Adulam, Soko at Aseka, at sa Raim at Aditaim at Gedera at Gederotaim, 14 na bayan, pati ng mga nayon na mga yaon. Senan at Hadasa at Migdalgad, at Dilan at Mispe at Joktil, Lachis at Boskat at Elgolon, at Kabon at Lamas at Chitlis, at Gederot at Bet-Dagon, at Naama at Maseda, 16 na bayan, pati ng mga nayon na mga yaon. Libna at Eter at Asan, at Hibta at Asna at Nesib, at Seila at Asib at Maresa, siyam na bayan, pati ng mga nayon na mga yaon. Ekron at ang mga bayan ni Yaon at ang mga nayon ni Yaon. Mula sa Ekron hanggang sa dagat, lahat na nasa siping ng Asdod, pati ng mga nayon ng mga yaon. Asdod, ang mga bayan ni Yaon at ang mga nayon ni Yaon. Gaza, ang mga bayan ni Yaon at ang mga nayon ni Yaon. Hanggang sa batis ng Egypto, at ang malaking dagat at ang hangganan ni Yaon, at sa lupaing Mabrol, Amir at Hatir at Soko. At Dana at Chiriat Sana na Shandebir at Anab at Estemo at Anim, at Gosen at Olon at Gilo, 11 bayan, pati ng mga nayon na mga yaon. Arap at Duma at Esan, at Janum at Bet-Tapua at Apeka, at Humta at Chiriat Arba na siyang Hebron at Sior, 9 na bayan, pati ng mga nayon na mga yaon. Maon, Carmel at Sib at Huta, at Israel at Jokdim at Sanoa, Kain, Gibea at Timna, 10 bayan, pati naman nayon ng mga yaon. Alhol, Bethsur at Gedor, at Maharat at Bet-Anot, at Eltekon, 6 na bayan, pati naman nayon ng mga yaon. Kiryat Baal na siyang Kiryat Jearim at Araba, 2 bayan, pati ng mga nayon na mga yaon. Sa ilang Bet-Araba, Midin at Sekaka, or Sechaka, at Nibsan at ang bayan ng Asin at Engedi, 6 na bayan, pati ng mga nayon ng mga yaon. At tungkol sa mga Hebuseyo na mga taga-Jerusalem, ay hindi napalayas na mga anak ni Huda. Kundi ang mga Hebuseyo ay nanahang kasama ng mga anak ni Huda sa Jerusalem hanggang sa araw na ito. Josue, Kapitulo 16. At ang kapalaran ng mga anak ni Hosea ay nagmula sa Jordan sa Jericho, sa tubig ng Jericho, sa dakong silanganan, hanggang sa ilang na pasampa mula sa Jericho at patuloy sa lupaing Mabrol, hanggang sa Betel. At palabas mula sa Betel na patungo sa Luz at patungo sa hangganan ng mga Archita na patungo sa Atarot. At pababa sa dakong kalunuran sa hangganan ng mga Hapleteo, hanggang sa hangganan ng Bet-Horon sa ibaba, hanggang sa Jeser, at ang mga labasan na iyon ay sa dagat. At kinuha ang kanilang mga mana ng mga anak ni Jose ng Manases at ng Ephraim. At ang hangganan ng mga anak ni Ephraim ayon sa kanilang mga angkan ay ito. Ang hangganan ng kanilang mana ng dakong silanganan ay Atarot Adar hanggang sa Bet-Horon sa taas. At ang hangganan ay palabas sa dakong kalunuran sa
Mikmetat sa hilagaan at ang hangganan ay paliko sa dakong silanganan hanggang sa Tanat Silo at patuloy sa silanganan ng Hanoa. At pababa mula sa Hanoa na patungo sa Atarot at sa Nahara at abot hanggang sa Jericho at palabas sa Jordan. Mula sa Tapua ay patuloy ang hangganan sa dakong kalunuran sa batis ng Kana at ang labasan niyaon ay sa dagat. Ito ang mana ng lipin ng mga anak ni Ephraim ayon sa kanilang mga angkat. Pati ng mga bayan na iniwalay sa mga anak ni Ephraim, sa gitna ng mana ng mga anak ni Manases, lahat ng mga bayan nakalakip ng mga nayon ng mayaon. At hindi nila pinalaya sa mga Kananeo na nanahan sa Jezer, kundi ang mga Kananeo ay nanahan sa gitna ng Ephraim hanggang sa araw nito at naging mga alilang tagapag-atag. Josue Kapitulo 17. At ito ang kapalaran ng lipin ni Manases sapagkat siya ang panganay ni Jose. Tungkol kay Makir na panganay ni Manases na ama ni Galaad, sapagkat siya ay lalaking mangdidikma ay kanyang tinangkilik ang Galaad at ang Basan. At ang napasa ibang mga anak ni Manases ayon sa kanilang mga angkan sa mga anak ni Abiser, sa mga anak ni Helek at sa mga anak ni Ezriel at sa mga anak ng Sikem at sa mga anak ng Heper at sa mga anak ng Semida at ito ang mga anak na lalaki ni Manases na anak ni Jose ayon sa kanilang mga angkan. Ngunit sa Salpaad na anak ni Heper na anak ni Galaad na anak ni Makir na anak ni Manases ay hindi nagkaroon ng mga anak na lalaki kundi mga babae at ito ang mga pangalan kanilang mga anak Mahala at Noah, Ogla, Milka at Tirsa. At sila'y lumapit sa harap ni Eleazar na saserdoteo at sa harap ni Josue na anak ni Nun at sa harap ng mga prinsipe na sinasabi, inuutos ng Panginoon kay Moses na bigyan kami ng mana sa gitna ng aming mga kapatid. Kaya't ayon sa utos ng Panginoon ay binigyan niya sila ng mana sa gitna ng mga kapatid ng kanilang ama. At nahulog ang 10 bahagi kay Manases bukod sa lupain ng Galaad at ang Basan na nasa dako roon ng Jordan. Sapagkat ang mga anak na babae ni Manases ay nagkaroon ng mana sa gitna ng kanyang mga anak at ang lupain ng Galaad ay ukol sa nalabi sa mga anak ni Manases. At ang hangganan ng Manases ay mula sa Aser hanggang sa Mikmetat na nasa tapat ng Sikem at ang hangganan ay patuloy sa kanan hanggang sa mga taga-En Tapua. Ang lupain ng Tapua ay ukol sa Manases. Ngunit ang Tapua sa hangganan ng Manases ay ukol sa mga anak ni Ephraim. At ang hangganan ay pababa hanggang sa batis ng Kana na dakong timugan ng batis. Ang mga bayang ito ay ukol sa Ephraim sa gitna ng mga bayan ng Manases. At ang hangganan ng Manases ay nasa dakong hilagaan ng batis at ang labasan niyaon ay sa dagat. Ang dakong timugan ay ang sa Ephraim at ang dakong hilagaan ay ang sa Manases. At ang dagat ay hangganan niyaon at abot sa Aser, sa hilagaan, at sa Isakar sa silanganan. At tinatangkilik ng Manases sa Isakar at sa Aser ang Betsan, at ang mga nayon niyaon, at ang Ebleam, at ang mga nayon niyaon, at ang mga taga-Dor, at ang mga nayon niyaon, at ang mga taga-Endor, at ang mga nayon niyaon, at ang mga taga-Taanak, at ang mga nayon niyaon, at ang mga taga-Megido at ang mga nayon niyaon at ang 3 kaitaasan. Gayon may hindi napalayas ng mga anak ni Manases sa mga taga-roon sa mga bayang yaon, kundi ang mga Kananeo na nahan sa lupain yaon. At nangyari na ang mga anak ni Israel ay lumakas, na kanila nilagay ang mga Kananeo sa pag-aatag at hindi nila lubos na pinalayas. At ang mga anak ni Jose ay nagsalita kay Josue na sinasabi, bakit ang ibinigay mo sa akin ay isang kapalaran na isang bahagi lamang ng pinakamana? Dangang malaking bayan ako sapagkat pinagpala ako na hanggang ngayon ng Panginoon. At sinabi ni Josue sa kanila, kung ikaw ay malaking bayan, sumampa ka sa gubad at iyong malalawag doon sa iyong sarili ang lupain ng mga Perizeo at ng mga Repaim, yamang ang lupain maburo ng Ephraim ay totong makipot sa ganang iyo. At sinabi ng mga anak ni Josue, ang lupaing maburol ay hindi sukat sa amin. At ang lahat ng mga Kananeo na tumatahan sa lupain ng Libis ay may mga karong bakal. Sila na tumatahan sa Betsan at sa Manian
nayon niyaon. At gayon din sila na nasa libis ng Jezreel. At si Josue ay nagsalita sa sambayan ni Ephraim at ni Manases na sinasabi, ikaw ay malaking bayan at may dakilang kapangyarihan, hindi marapat sa iyo ang isang kapalaran lamang. Kundi ang lupain maburol ang magiging iyo, sapagkat bagaman isang gubat ay iyong malalawag at ang labasan niyaon ay magiging iyo, sapagkat iyong palalayasin ang mga Kananeyo, bagaman sila'y may mga karumbakal at bagaman sila'y matibay. Josue Kapitulo 18. At ang buong kapisanan ng mga anak ni Israel ay nagpupulong sa Silo, at itinayo ang tabernakulo ng kapisanan doon, at ang lupain ay sumuko sa harap nila. At nalabi sa mga anak ni Israel ay 7 lipi na hindi pa nababaginan ng kanilang mana. At sinabi ni Josue sa mga anak ni Israel, hanggang kailan magpapakatamad kayo upang pasukin ninyong ariin ang lupain na binigay sa inyo ng Panginoon, ng Diyos ng inyong mga magulang? Maghalal kayo sa inyo ng 3 lalaki sa bawat lipi, at aking susuguin at sila'y babangot at lalakad sa lupain at iguguhid ayon sa kanilang mana at sila'y paririto sa akin. At kanilang babahagihin ng 7 bahagi. Ang Huda ay mananahan sa hangganan ni Aon na dakong timugan at ang sambahayan ni Jose ay mananahan sa kanilang hangganan sa dakong hilagaan. At inyong iguguhid ang lupain ng 7 bahagi at inyong dadalhin ang pagkaguhid dito sa akin at aking pagsasapalaran dito sa inyo sa harap ng Panginoon natin Diyos. Sapagkat ang mga Levita ay walang bahagi sa gitna ninyo, sapagkat ang pagkasaserdote sa Panginoon ay siyang kanilang mana, at ang Gad at ang Ruben at ang kalahating lipi ni Manases ay tumanggap na ng kanilang mana sa dako roon ng Hordan na dakong silanganan na binigay sa kanila ni Moises na lingkod ng Panginoon. At ang mga lalaki ay tumindig at yumaon at ibinilin sa kanila ni Josue na yumaong iguhid ang lupain. At sinasabi, yumaong kayo at lakarin ninyo ang lupain at iguhid ninyo at bumalik kayo sa akin at aking pagsasapalaran sa inyo dito sa harap ng Panginoon sa Silo. At ang mga lalaki ay yumaon at nilakad ang lupain at ginuhid sa isang aklat ayon sa mga bayan na 7 bahagi at sila'y naparoon kay Josue sa kampamento sa Silo. At pinagsapalaran ni Josue sa kanila sa Silo sa harap ng Panginoon at binahagi roon ni Josue ang lupain sa mga anak ni Israel ayon sa kanilang mga bahagi. At ang kapalaran ng lipi ng mga anak ni Benjamin ay lumabas ayon sa kanilang mga angkan at ang hangganan ng kanilang kapalaran ay palabas sa pagitan ng mga anak ni Huda at ng mga anak ni Josue. At ang kanilang hangganan sa hilagaan sulok ay mula sa Hordan at ang hangganan ay pasampa sa dako ng Jericho sa hilagaan at pasampa sa lupain, maburol na dakong kalunuran at ang labasan niyaon ay sa ilang ng Bet-Aben. At ang hangganan ay patuloy mula roon hanggang sa Luz, sa dako ng Luz na siyang Betel na dakong timugan at ang hangganan ay pababa sa Atarot Adar sa tabi ng bundok nang dumudoon sa timugan ng Bet-Horon sa baba. At ang hangganan ay patuloy at paliko sa kalunuran sulok na dakong timugan mula sa bundok na nakalatag sa harap ng Bet-Horon na dakong timugan at ang mga labasan niyaon ay sa Kiriat Baal na siyang Kiriat Jearim na bayan ng mga anak ni Huda. Ito ang kalunurang sulok. At ang timugan sulok ay mula sa kahuli-huli ang bahagi ng Kiriat Jearim at ang hangganan ay palabas sa dakong kalunuran at palabas sa bukal ng tubig ng Neptowa. At ang hangganan ay pababa sa kahuli-huli ang bahagi ng bundok na nakalatag sa harap ng libis ng anak ni Hinom na nasa libis ng Repaim na dakong hilagaan at pababa sa libis ng Hinom sa dako ng Jebuseo na dakong timugan at pababa sa Enrogel. At paabot sa hilagaan at palabas sa Ensemes at palabas sa Galilod na nasa tapat ng pagsampa sa Adumim at pababa sa bato ng Bohan na anak ni Ruben. At patuloy sa tagiliran ng tapat na Araba sa dakong hilagaan at pababa sa Araba. At ang hangganan ay patuloy sa tabi ng Bet-Hogla na dakong sa hilagaan at ang labasan
ng hangganan ay sa hilagang dagat-dagatan ng dagat na alat sa timugang dulo ng Hordan. Ito ang timugang hangganan. At ang Hordan ay hangganan niyaon sa sulok ng silanganan. Ito ang mana ng mga anak ni Benjamin ayon sa mga hangganan niyaon sa palibot ayon sa kanilang mga angkan. At ang bayan nga ng lipi ng mga anak ni Benjamin ayon sa kanilang mga angkan ay Jericho at Beth-hogla at Emek-Kasis at Bet-araba at Samaraim at Betel at Abim at Para at Opra at Separ Hamonai at Okni at Gaba, 12 bayan pati na mga nayon ng mga yaon. Gabaon at Rama at Birot at Mispe at Sepira at Mosa at Rekoem at Irpil at Tarala at Sela, Elep at Hebus na siyang Jerusalem, Gibeat at Cheriat, 14 na bayan pati na mga nayon ng mga yaon. Ito ang mana ng mga anak ni Benjamin ayon sa kanilang mga angkan. Josue, Kapitulo 11. At ang ikalawang kapalaran ay napasa Simeon. Sa lipi ng mga anak ni Simeon ay ayon sa kanilang mga angkan, at ang kanilang mana ay nasa gitna ng mana ng mga anak ni Huda. At kanilang tinamo ang pinakamana ng Beerseba o Seba at Molada at Asar, Suwal at Pala at Esem at Heltolad at Bitul at Horma at Siklag at Bet Marchabot at Hazar Susa at Bet Lebaot at Seruhen, 13 bayan pati ng mga nayon niyaon. Ain, Rimon at Eter at Asar, 4 na bayan pati ng mga nayon niyaon. At ang lahat ng mga nayon ay nasa palibot ng mga bayang ito hanggang sa Baalat Bir, Ramat ng Timugan. Ito ang mana ng lipi ng mga anak ni Simeon ayon sa kanilang mga angkan. Mula sa bahagi ng mga anak ni Huda, ang mana ng mga anak ni Simeon sapagkat ang bahagi ng mga anak ni Huda ay totoong marami sa ganang kanila. Kaya't ang mga anak ni Simeon ay nagkaroon ng mana sa gitna ng kanilang mana. At ang ikatlong kapalaran ay napasa sa mga anak ni Zabulon. Ayon sa kanilang mga angkan, at ang hangganan ng kanilang mana ay hanggang sa Sarid. At ang kanilang hangganan ay pasampa sa dakong kalunuran sa Merala at abot sa Dabeset at mula ro'y abot sa Batis na nasa harap ng Jokneam. At paliko mula sa Sarid sa dakong silanganan ng dakong sinisikatan ng araw hanggang sa hangganan ng Chisilot, Tabor at palabas sa Dabrat at pasampa sa Hapia. At mula roon ay patuloy sa dakong silanganan sa Jidheper, sa Itakasin at palabas sa Rimon na luwal hanggang sa Neya. At ang hangganan ay paliko sa ilagaan ng patungo sa Hanaton. At ang labasan niyaon ay sa libis ng Eptael. At sa Kata at sa Naalal at sa Simron at sa Adeala at sa Bethlehem, 12 bayan pati ng mga nayon ng mga yaon. Ito ang mana ng mga anak ni Zabulon ayon sa kanilang mga angkan, ang mga bayang ito pati ng mga nayon ng mga ito. Ang ika-4 na kapalaran ay napasa Isakar sa mga anak ni Isakar ayon sa kanilang mga angkan. Ang kanilang hangganan ay hanggang sa Israel at Chesulot at Sulem at Haparaim at Sion at Anarat at Rabit at Chision at Ebes at Ramet at Enganim at Enhada at Bet-Pases. At ang hangganan ay abot sa Tabor at sa Hasim at sa Bet-Semes at ang mga labasan na mahangganan ng mga yaon ay sa Hordan, 16 na bayan pati ng mga nayon ng mga yaon. Ito ang mana ng lipi ng mga anak ni Isakar ayon sa kanilang mga angkan, ang mga bayan pati ng mga nayon ng mga yaon. Ang ikalimang kapalaran ay napasalipi ng mga anak ni Aser ayon sa kanilang mga angkan. Ang kanilang hangganan ay Helchat at Hali at Beten at Azaf at Alamelek at Amid at Miseal at abot sa Carmel na dakong kalunuran sa Sihor Libnat at paliko sa dakong sinsikatan ng araw sa Bet-Dagon at abot sa Sabulon at sa libis ng Eptael na dakong hilagaan sa Bet-Emek at Nehiel at palabas sa Kabul sa kaliwa.
at Hebron at Rehob at Hamon at Kana hanggang sa malaking Sidon. At ang hangganan ay paliko sa Rama at sa bayang napuputaan ng Tiro. At ang hangganan ay paliko sa Hosa at ang mga labasan niyaon ay sa dagat mula sa lupain ni Asib. Gayun din ang Uma at Apek at Rehob, 22 bayan pati na mga nayon ng mga yaon. At ang mana ng lipi ng mga anak ni Aser ayon sa kanilang mga angkan, mga bayang ito pati na mga nayon ng mga ito. Ang ika-anim na kapalaran ay napasa mga anak ni Neptali. Sa mga anak ni Neptali ayon sa kanilang mga angkan. At ang kanilang hangganan ay mula sa Helep, mula sa Edsina, sa Saananim, at sa Adaminseb, at sa Abneel, hanggang sa Lakum, at ang mga labasan niyaon ay sa Hordan. At ang hangganan ay paliko sa dakong kalunuran sa Asnot Tabor, at palabas sa Hakuka mula roon, at abot sa Zabulon sa Tumugan, at abot sa Aser sa kalunuran, at sa Huda sa Hordan na dakong sinisikatan ng araw. At ang bayang napuputaan ay Sidim, Serhat, Hamat, Rakat at Sineret, at Adama at Rama at Asor, at Sedes at Atri at Enhasor, at Iron at Migdalel, Horem at Bet-Anat, Bet-Semes, 19 na bayan, pati na mga hanayon naman niyaon. Ito ang mana ng lipi ng mga anak ni Neptali. Ayon sa kanilang mga angkan, ang mga bayan pati ng mga nayon ng mga yaon. Ang ikapitong kapalaran ay napasalipi ng mga anak ni Dan ayon sa kanilang mga angkan. At ang hangganan ng kanilang mana ay Sora, at Estaol at Irsemes. At Salaabin at Elon at Jetla. At Elon at Timnat at Ekron. At Eteche at Gebeton at Baalat. At Jehul at Beneberak at Gatrimon. At Megharkon at Rakon pati na hangganan sa tapat ng Hopa. At ang hangganan ng mga anak ni Dan ay palabas sa dakoroon ng mga yaon. Sapagkat ang mga anak ni Dan ay sumampa at bumaka laban sa Lesem. At sinakop at sinugatan ng talim ng tabak. At tinari at tumahan doon at tinawag ang Lesem na Dan ayon sa pangalan ni Dan na kanilang ama. Ito ang mana ng lipi ng mga anak ni Dan ayon sa kanilang mga angkan, ang mga bayang ito pati ng mga nayon ng mga yaon. Gayon, kanilang tinapos ang pagbabagi ng lupain na pinakamana ayon sa mga hangganan ni yaon at binigyan ng mga anak ni Israel ng mana si Josue na anak ni Nun sa gitna nila. Ayon sa utos ng Panginoon ay kanilang ibinigay sa kanya ang bayang kanyang hiningi, ang Timnat Serah sa lupaing maburol ng Ephraim. At kanyang tinayo ang bayan at tumahan doon. Ito ang mga mana na binahagi ni Eleazar na saserdote at ni Josue na anak ni Nun at ng mga pangulo ng mga sambahayan ng mga magulang ng mga lipi ng mga anak ni Israel na pinakamana sa pamamagitan ng pagsasapalaran sa silo sa harap ng Panginoon sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan. Gayon nila niwakasan ang pagbabahagi ng lupain. Hanggang dito na po lamang ang pagbasa ng Biblia bilang 35. Maraming salamat at magandang umaga, magandang hapon o magandang gabi sa inyong lahat.